Ayan, pasensya na ho mga kapatid, mga kaibigan. Ang atin hong Wi-Fi signal ay nagkaroon ng problema at tayo ho ay nakikisagap lamang kung saan medyo mas malakas sapagkat ang atin hong internet dito mismo sa church ay naputol, hindi dahil hindi kami nakapagbayad, kundi dahil sa bagyo lumando yung kable at dumaan ng sasakyan, naputol ang kable at hanggang ngayon hindi pa rin ho nila na ibabalik. Pero salamat sa Panginoon at meron pa rin tayong mga available na technologies na kahit papano ay naila-livestream pa rin ho natin ang ating mga gawain, lalo na para ho sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan. Well, muli ho, magandang umaga sa bawat isa at ako ho ay nagagalak na muling makita ang ilang mga kapatiran na miss ko na. Diyan ho sila Brother Jesnel, Sister Jeslyn, at Sister Joyce, and also si Brother Totoy. Welcome back po. At tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos at naikagalakan na makapagtipon-tipon. And then also sa ating mga kapatiran, muli ho, hingi ko ang inyong pasensya na putol yung ating unang live stream at atin hong ibinalik na ngayon. And Lord willing, ay yan ho ay magtuloy-tuloy na. So tayo ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And we are still, sanay na ako magsalita na nakamas. And we are still studying about the attributes of God, mga katangian ng Diyos. At ito ho'y pag-aaral na ginawa natin upang tayo ay patuloy na tumatag sa ating pananampalataya, particularly sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Sapagkat I hope sa atin ho mga nakaraang pag-aaral ay nakikita, meron pala akong maling paniniwala tungkol sa Diyos. Meron palang mga maling tinuturo o maling pananaw patungkol sa Panginoon na madalas nababanggit ng mga tao, even as we have said, even sa mga pulpito ng ilang mga churches, may mga maling pananaw tungkol sa Diyos na nababanggit at yun ho ay dala ng kakulangan, kadalasan kakulangan, if not kaignorantihan sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At ito ho ay isang bagay na kailangan nating bigyang pansin. So bago ho tayo mag-review at magpatuloy sa pag-aaral, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, sa iyo kami ay humihingi ng tulong. Maawa ka sa amin. Kailangan namin ang iyong pagtuturo. Kailangan namin ng liwanag mula sa iyong salita. O Panginoon, tunay, kami ay mahina, kami ay marupok, kami makasalanan. Kaya liban o Diyos na ikaw ang magturo at kumilos sa amin. Ang mga bagay na ito ay pawang magiging walang kabuluhan. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. At gayon din, Panginoon, aming pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong probisyon sa aming mga pangangailangan. Lalo't higit, Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal na ibigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay tumubos. Purihin ka. Karapat-dapat ka lamang luwalhatiin at sambahin. Anawa sa aming pag-aaral ngayon ay patuloy na maitaas ang iyong pangalan. Sansalain mo po ang anumang mga maling kaisipan. Anawa ang liwanag ng iyong salita ang patuloy na magpalago sa amin, patuloy na magturo sa amin, at patuloy na humubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon namin ding hiling, siyasatin mo kami ngayon. Anumang kasalanan, anumang karumihan sa aming mga buhay, o Panginoon, sa liwanag din ng iyong salita, expose mo po at dalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. Ipakita at paunawa mo sa amin ang tunay na bigat ng kasalanan sa iyong harapan. Anawa, O Diyos, gabayan mo kami at tulungan na patuloy na paglabanan ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin. O sa iyo namin tinataas lahat ng ito, sapagkat wala kaming ibang aasahan at wala kaming ibang tinatawagan kung hindi ikaw lamang, na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so atin hong pagbalik-aralan ng ilang ating mga napagbigyang pansin ng pag-aaral last Sunday. We are talking about the moral attributes of God. Ang mga katangiang moral ng Panginoon. At pag sinabi nating moral attributes of God, ay ito ho ay may kinalaman sa perpektong disposisyon, kalikasan at karakter ng Panginoon kung paano siya nakikitungo sa kanyang mga
nilalang. Paano ba nakikitungo ang Diyos sa mga nilalang niya? And when we say mga nilalang, hindi lang tao, kung hindi maging ang mga hayop, maging ang mga puno. At makikita natin sa salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi siya malayo at walang pakialam, kung hindi siya ay malapit at laging gumagawa sa lahat ng kanyang mga nilikha. I hope ay medyo nakikita natin na yung palang mga pag-aaral natin ay magkakakonekta. When we say ang Diyos ay malapit, sana umuulinig sa inyong kaisipan yung pinag-aralan natin that God is what? Omnipresent. Gano'n siya kalapit? Nandito siya. Lalo na sa mananampalataya, gano'n siya kalapit? Nakatahan siya sa atin bilang mga Kristiyano. So last Sunday, naubos ang ating pag-aaral doon sa katangiang moral ng Panginoon at we call it the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos. If you remember, sinumulan natin yung pag-aaral sa pagsasabi ng mga pamilyar na linya. God is good all the time. All the time, God is good. At anong sunod nating ginawa? Tinanong natin, anong ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng pagiging mabuti ng Diyos? And if you remember, yung ating halimbawa sa ilan, ang mabuti ay yung nagpapalusot ng kasalanan. Sa iba, ang ibig sabihin ng mabuti ay bigay hilig. At yun ang definasyon ng iba. Pag sinabi, ay mabuti ang Diyos. At ang ibig sabihin na, ay mabuti ang Diyos, mauunawaan naman niya at palulusitin naman niya yung kasalanan ko kasi maliit lang. At yun ang definasyon nila at pagkaunawa nila sa pagiging mabuti ng Panginoon. Kung magbalik aral ho tayo sa ilang mga talata. Sa Psalm 34 verse 8, ang sabi, "O taste and see that the Lord is good." So nahandoon ang imbitasyon ng salita ng Panginoon na ating tikman, ating tignan. And this is but experiential ng katotohanan. So ang pagiging mabuti ng Diyos ay hindi lang to ideya, hindi lang ito teolohiya, kung hindi isang praktikal na bagay na maaari at nararanasan ng bawat isa sa atin. Sa Psalm 119 verse 68, "Thou art good and doest good." Ang Diyos daw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Hiniram natin ng ilang mga definasyon. Hindi tayo ang unang nag-aral patungkol sa teolohiya ng moral na katangian ng Panginoon o pagiging mabuti ng Panginoon. At hiniram natin, binasa ang ilang mga definasyon. Una ay kay Hodge na ang sabi niya, when we say the infinite goodness of God is a glorious perfection which preeminently characterizes His nature and which He, in an infinitely wise, righteous, and sovereign manner, exercised towards His creatures. So again, sana nagigets natin kahit konti yun. Ang Diyos sa Kanyang walang hanggang kaalaman, karunungan, katwiran, at pagiging soberano ay nakikitungo sa Kanyang mga nilalang. Pero isang magandang binigay dito ni Hodges ay ito, in various modes according to their relations and conditions. Yes, ang Diyos ay mabuti. Pero ang pagpapahayag at pagpapakita ng Diyos ng kabutihan ay magkakaiba ng level sa iba't ibang kondisyon, sa iba't ibang kaparaanan. Nakukuha ba natin? Merong mga tao, ang sabi lang, well, kung ang Diyos ay mabuti sa kanya, ginawa siyang milyonaryo, dapat lahat milyonaryo. Sino may sabi? Nakukuha niyo ba? Ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapahayag ng kabutihan, yung bang nagising ka kaninang umaga, ay hindi kabutihan ng Panginoon. Okay? Merong milyonaryo, hindi na nagising kanina. So sana makita ho natin, ang kabutihan ng Diyos ay may iba't ibang kapahayagan, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kondisyon. Iba ang pagkaranas ng kabutihan ng Diyos. Ngayon sa daling ito, iba ang pagkaranas ng kabutihan ng Diyos ni Sister Jinjin. Nasa langit na siya. Iba rin naman ang pagkaranas natin ng kabutihan ng Panginoon. Pero, isa sa nagpapaging impyerno sa impyerno ay ang pagkakahiwalay sa kabutihan ng Diyos. Nakikita niyo, iba ang kondisyon ni Sister Jinjin natin, ang mga nasa impyerno,
Pero hindi nagbabago na ang Diyos ay mabuti pa din. Nakukuha ba? Mabuti pa din. Si Thomas Manton, ang kanyang definition, He is essentially good. Not only good, but good itself. The creature's good is a super-added quality. In God, it is His essence. He is infinitely good. Ang Diyos, tayo ay natututo ng kabutihan. Tama ho ba? Ang mga bata, which is turuan natin mag-share, turuan natin gumawa ng mabuti, yung kabutihan natin ay nadadagdag, natututunan. Pagdating sa Diyos, ito ay siya. In His very essence, ang pagiging Diyos niya, siya ay mabuting Diyos. He cannot be not good. He is good. So pag-aaral ho natin, God is good in Himself. He is by nature and in His essence good. And He is good in all that He do. Lahat ng gagawin niya ay mabuti. At sasabihin nyo, kung mabuti ang Diyos, hindi siya magdadala ng tao sa impyerno. Ano ang gagawin ng isang mabuting hukom? Ay, hukom? Judge ba? Anong gagawin ng isang mabuting hukom? Palalagpasin ng kriminal o parurusahan ng kriminal? Anong gagawin ng mabuting hukom? Parurusahan ng kriminal o palalagpasin? Sino magsasabing palalagpasin? Sino magsasabing parurusahan? Sinong walang masabi? Iba, hindi nagtaas ng kamay, walang masabi. Ngayon, ibahin natin, ikaw yung kriminal. Ikaw yung kriminal. Alam niyo, biglang nagbabago. Sa kriminal, ang mabuti, palagpasin. Ganun ang tao. Kaya sinasabi niya, ang mabuting Diyos, kung ang Diyos ay mabuti, walang impyerno. Well, dahil ang Diyos ay mabuti. At siya ay mabuting hukom. May impyerno. May impyerno. So siya ang batayan, ang pamantayan ng kabutihan. Hindi siya isang Diyos na sumusunod sa kabutihan, kung hindi lahat ng ginagawa niya ay kabutihan sapagkat siya ay mabuti. Sabi nga ni A.W. Pink, all that emanates from God, lahat ng nanggagaling, lahat ng lumalabas sa Panginoon, His decrees, His creation, His laws, His providences, cannot be otherwise than good. Lahat ng nanggagaling sa Diyos, lahat ng kanyang desisyon, plano, gawa, panuntunan, utos, mga pakikitungo sa kanyang mga nilikha, ito ay hindi maaaring hindi mabuti. Because God is good. At dahil ang Diyos ay mabuti, ito yung ilan sa mga hamon sa atin at praktikal na aplikasyon sa atin. Well, dahil siya ay mabuti, magtiwala tayo sa Kanya. Alam natin yung talata, and we know that all things work together for good. Again, clarification, hindi lahat ng bagay ay mabuti, pero lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos sa ikakabuti. Yung aming anak na si Timmy, na birthday ngayon, Lord willing, next week, nakaschedule siya sa panibagong bakuna kasi at first birthday, may isa pa ulit bakuna. Tingnan niyo ho, mabuti sa pakiramdam niya yung tusok. Sinong mabuti sa mabuti yung mga tusok ng hair? Sino? May gustong tusukin? Si Brother William, nanunusok. Pero sa ikabubuti ba? Masakit ba yun? Umiiyak? Pero sa ikabubuti, nung nakaraang tanong ho natin, ang bagyong Ulysses, sa tingin natin, sa naramdaman nating walang kuryente, walang tubig, at yung iba hanggang ngayon may baha at walang bahay. Sa kasalukuyan, ang pakiramdam, hindi mabuti. Pero kahit anong paliwanag ko kay Timmy, sa edad niya ngayon, anak, yung bakuna na yan, yung tinurok sa'yo na yan, masakit, pero maintindihan ba niya ngayon? Hindi ano. Alam niyo, hindi lahat maintindihan natin, pero lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti at sa ikabubuti. Magtiwala tayo sa Kanya.
Magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, purihin natin siya. Purihin natin siya. Hindi ba dapat purihin lamang ang isang mayor na ginagawa ang mabuti? Hindi ba dapat purihin ang isang gobernador na ang ginagawa ay mabuti? Kahit ang estudyante sa eskwelahan, kapag mabuti ang kanyang ginagawa, siya ay pinibigyan ng parangal, papuri. Ang Diyos natin ay mabuti at lahat ng ginagawa niya ay mabuti. Hindi ba ito dapat mas magpainit ng ating papuri? Mas magtulak sa ating pagsamba sa ating Diyos na mabuti. And then, pangatlong hamon ho natin sa katotohanan ito ay kailangang isalamin natin ang kabutihan ng Diyos dahil tayo ay mga mananampalataya niya. Tayo ay mga disipulo. Ano yung sabihin ng disipulo? Taga-sunod. Pag sinabing taga-sunod ka, anong ginagawa mo? Sumusunod. Ginagaya, nire-reflect. So kung ang Diyos ay mabuti sa atin, hindi ba dapat tayo magsumikap na ang ating mga gawa ay mag-reflect ng kabutihan na ito ng Panginoon? So we must do good. Kailangan nating gumawa ng mabuti. At kagaya ng ating pag-aaral, merong mga theologians na sa ilalim ng kabutihan ng Panginoon, under this moral attribute of God's goodness, inilalagay nila sa ilalim nito ang iba't ibang mga modes of God's goodness. Iba't ibang mga mode ng kabutihan ng Panginoon. Pag sinabing mode, dapat pinaktagalog ng mode. Kanina ko pa iniisip, ano pa pinaktagalog ng mode? Brother Paul, yun yung mood yun, mood. Hindi, mode. Iba't ibang kapahayagan. Dito po, may mga upuan pa ho. May mga upuan pa ho. Pwede ko tayo dito. Ayan, thank you po. So may iba't ibang mode ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Ito ho ay ang biyaya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pagpapahinuhod, pasensya ng Panginoon, at yung isang tinatawag natin, the benevolence of God. That God is a benevolent God. Dito kapos yung salitang Tagalog. Pag sinabing benevolent, ang katumbas din ito ay ano? Kabutihan din naman. Pag good, kabutihan din. So we will be looking this morning at the truths about God's benevolence, and Lord willing, kung meron tayong sapat pa na oras, is about God's love. So under ng pagiging mabuti ng Diyos, una, God is a benevolent God. He is benevolent. Pag sinabi nating benevolent, ang ilang mga synonyms nito, para magkaroon tayo ng idea, is kind. K-I-N-D. Kind. Caring. Mapag-aruga. Compassionate. Ano bang Tagalog ng compassionate? May compassion. Naaawa, nahahabag. Generous. Mapagbigay. So when we say God is benevolent, nandito yung mga iba't ibang, nandito yung kabutihan ng Diyos, pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga nilalang. And again, walang saysay ang lahat ng ito kung hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. So buksan natin ang salita ng Diyos sa Psalm 145. Now, try as you may, wala kang makikitang verse na hayagang nagsasabing God is benevolent. Pero ang mga titignan nating mga talata ay nagpapakita ng katotohanan ito. Okay, nakuha ho ba? Psalm 145 verse number 9. Psalm 145 verse 9. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito: The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. God is good to all. At ang sabi niya sa Tagalog, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat ng kanyang mga gawa. Lahat ng mga ginawa ng Diyos, lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay nakakaranas ng malumanay na kabutihan, kagandahang loob, His tender mercies. Nahandoon sa Psalm 36 verse 6, ang sabi, Thy righteousness is like the great mountains, Thy judgments are great deep.
our gate deep. O Lord, Thou preservest man and beast. Yung huling sinabi doon, Thou preservest. Ikaw ang nag-iingat. Ikaw ang nagsusustina. Saan? Man and beast. Tao at mga hayop. So ang punto ko dito, pagdating sa benevolence ng Panginoon, ito yung mabuting kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tao, hayop, bagay, puok, hindi. Tao, hayop, halaman, lahat ng ito ay nakakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Well, buksan natin sa Psalm 104 para makakita tayo ng magandang pagpipinta ng larawan na ito. Psalm 104 verse number 10. Psalm 104 verse 10. Ang sabi ho ng mga awit patungkol sa pag-iingat ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa o nilalang. Verse 10, anong sabi? He sendeth the spring into the valleys which run among the hills. Siya daw ay nagpapadala ng spring. Ano yung spring? Ang mga bata, hindi to yung spring na nakabit sa pintuan o sa laro. Spring, yung pagsibol. Diba? Sa ibang mga lugar, mayroong spring, summer, winter, fall, winter. Pagkatapos ng winter, patagyelo, magkakaroon ng pagkatunaw niyan. Pagkatunaw ng yelo, ano mangyari? Sisibol ang mga halaman. Ang sabi ng salita ng Diyos, ito daw pagsibol na ito, itong spring na ito, ay padala ng Panginoon. Which run among the hills. Verse 11, they give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. So pag natunaw ang mga niebe doon sa bundok, saan pupunta ang tubig? Bababa sa mga batis at ilog. Sino makikita bang doon? May inumin na ang mga hayop. Ano pa ang sabi? Verse number 12. By them shall the fowls of heaven have their habitation, which sing among the branches. So ano naman ito? Mga ibon, mga namumuhay sa himpapawid, na siya ang nagbibigay ng kanilang habitation, ng tirahan. He, God, watereth the hills from His chambers. The earth is satisfied with the fruit of Thy works. Sino nagdidilig ng mga kabundukan, ng mga burol, ng parang? Ang Diyos. Paano niya dinidiligan? Binubuksan niya ang sprinkler, gumagamit siya ng hose, nandiyan ng ulan. Dinidiligan niya. Alam niyo, itong mga nakaraang mga bagyo, may mga halaman na matutuyo na sana, pero nadiligan. Ang Diyos ang nagdidilig sa kanila. Ang sabi sa verse number 14, He causeth the grass to grow for the cattle and herb for the service of man. Nagpapalago siya ng damo para may pagkain ang baka. Alam niyo, napunta kami sa Batangas. Dito masagana ang damo, pero sa Batangas binibili ang damo. May alam pa kaming kaso na nagtagaan ang mga magsasaka dahil sa damo. Kasi madalang binibili ang damo doon sa ilang lugar sa Batangas. Pero ang nagpapatubo ng damo para may pagkain ng mga hayop ay ang Diyos. Hindi lamang yon, mga gulay, mga mahihilig sa gulay dyan. Kung kayo ng umaga, kumain, kahapon, nakakain ng masarap na gulay, kung ano mang paborito nyong gulay, kung na-appreciate nyo ito, nagbibigay sa inyo ng lakas, ng kalusugan, sino nagbibigay? Nagpapatubo. Ang Diyos. He causeth the grass to grow for the cattle and herb to the service of man, that he may bring forth food out of the earth. Verse 15, the wine that maketh glad the heart of man, and oil that maketh his face to shine, bread that strengtheneth man's heart. Nandun pati yung pagbibigay ng ating pangangailangan. Mga kapatid, pakinggan nyo, hindi lang binibigay ng Diyos ang kailangan natin. Nakita nyo yung wine to make the heart of man, to rejoice the heart of man. Hindi lang tayo ginawa ng Diyos para kumain, kung hindi mag-enjoy ng pagkain. Ilan sa atin halata na nag-enjoy kumain? Yes?
Alam niyo, ang aso napakatalim ng pang-amoy. Pero kumpara sa aso, ang tao ay napakatalim ng panlasa. Kaya kapag kumuha ka doon sa, ano bang masarap na halimbawa ngayon? Kapag kinuha mo yung isang kutsara ng chocolate ice cream. Hindi masarap ang ice cream yun, malamig. Kapag kinuha mo yung sino ang mahilig sa arpahol? Ginataang bilo-bilo? Sino ang makain ginataang bilo-bilo? Kinuha mo yun, may saging, may kamote, may bilo-bilo, may ano yung parang kulay brown na binubudbud doon, may tapos tama lang yung tamis, hindi sobra mainit-init. Tapos na-enjoy niyo ho? Bigay ng Diyos yun. Kung kaninang umaga humigop kayo ng kape o ng Milo at na-enjoy nyo at nainitan ang inyong bigay ng Diyos, yun. Verse number 16, the trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon which He had planted. Ang Diyos ang nagtatanim. Ang mga gubat, ba't may mga gubat? Ba't dumadami ang mga puno? Ang Diyos ang nagtatanim. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapataba. Verse 17, where the birds make their nests, as for the stork and for the trees and for her house. The high hills are a refuge for wild goats, and the rocks for conies. Maging yung mga kambing, mountain goats, conies, hindi yan Sister Connie, yan ay mga rabbits. I hope you got the picture, mga kapatid. Yung damo, yung kuneho na walang nakakakita, yung kambing na nasa mabatong bundok na wala sa ating may kaalam. Ang Diyos ang nag-iingat, nag-aalaga, nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Verse 21, the young lions roar after their prey and seek their meat from God. Naghahunting ang mga leon, pero saan galing ang kanilang pagkain? Galing sa Diyos. So ang punto ho ay ito. When we say benevolence, ang pagiging benevolent ng ating Panginoon, ito yung kanyang sagana at mabuting kamay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Meron siguro dito dahil sa panahon ng pandemya, naging plantito at plantita na hilig sa pagtatanim. Yes, ikaw ang nagdidilig, yes, ilalagyan mo ng pataba, pero ultimately, ginagamit ka ng Diyos para mabigay ang mga pangangailangan ng mga halaman na yun. So, nahandoon ang kabutihan ng Diyos, the benevolence of God. Yung iba, ang tawag ho dito ay God's common grace. Pag sinabing common, ay ito'y masusumpungan sa lahat. Ito yung biyaya ng Diyos sa lahat. Ito yung kabutihan niya sa lahat ng kanyang mga nilalang, lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, oo, maging sa mga hindi mananampalataya. Maging sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. O maging sa mga tao na maaaring sa pananaw natin ay hindi nakarapat-dapat, pero dumaranas pa rin ng kabutihan ng Panginoon. Yung sariwang hangin na nalalanghap natin, ay sariwang hangin din na maaaring malanghap ng mga tao na walang paniniwala sa Diyos. Ang buti ng Panginoon. Nahandoon ang kanyang labis na kabutihan sa lahat. When we say the benevolence of God, sabi ni Louis Berkhoff, the goodness of God towards His creature in general. That perfection of God which prompt Him to deal bountifully and kindly with all His creatures. So, hindi siya isang Diyos na walang pakialam. Hindi siya isang Diyos na malayo at walang ginagawa. Hindi siya isang Diyos na hindi kumikilos sa mga nilalang niya, kung hindi nakita natin na maging sa mga maliliit na mga nilalang ng Panginoon nandoon ng kamay at gumagawa ng kabutihan ang
Panginoon. Well, tingnan ho natin. Some uses the goodness of God to deny hell. Again, nabigyan na ho natin ito ng pansin ng mga nakaraang pag-aaral. Yung iba, dahil mabait daw ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, walang impyerno. And as we have said earlier, anong gagawin ng isang mabuting hukom? Parurusahan niya ang kriminal. So, kung ang Diyos ay ganito kasagana ang kabutihan, ano dapat ang ating maging tugon? Well, una, let us be, a practical application, let us be more observant. Ay, observant? Pansinin natin, bigyan natin ng atensyon. Mamangha tayo sa mabuting kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Buksan natin sa Matthew chapter 6. Sa Matthew chapter 6. Let us be observant, and let this be a source of comfort. Matthew chapter 6 verse 26. Ano po ang sabi sa Matthew 6 verse 26? Anong sabi ni Jesus? Behold. Ano ibig sabihin ng behold? Tingnan mo. Let us be observant. Pagmasdan natin. Magbigay ka ng panahon, pagmasdan mo ang mga ibon, pagmasdan mo ang mga damo, pagmasdan mo ang mga nasa paligid, oo, pati yung taong sinasabi mo, ang sama-sama niyang tao yan, pagmasdan mo siya, nai-enjoy pa din niya ang kabutihan ng Diyos. At mamangha tayo doon. Hindi lamang tayo mamangha, kung hindi tayo ay ito'y mapagkunan ng ating kapanatagan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, behold the fowls of the air, ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nag-iimpok sa mga bangan. Yet what? Your heavenly Father feedeth them. Yung mga ibon na nakita ko natin kaninang umaga, yung mga manok na magala-gala sa bakuran. Brother Paul, ibang usap, mga manok ako nagpapakain dyan. Bigyan lang ho ako ng ilustrasyon. Medyo luma na itong kwentong ito. Meron daw isang Kristiyano at siya'y nahuli. Siya'y Kristiyano sa isang lugar na bawal ang Kristyanismo. At meron pa rin mga lugar na ganun sa panahon natin ngayon. Pag Kristiyano ka, pwede kang mapugutan ng ulo, pwede kang mahuli, pwede kang kulong. Just for being a Christian. So itong Kristiyanong ito ay nahuli at siya'y kinulong. At ang parusa sa kanya, hindi siya binibigyan ng pagkain. Hindi siya binibigyan ng inumin. At yung Kristiyanong ito ay bibigyan lamang siya ng pagkain at inumin kapag kinaila niya ang Diyos. At yung Kristiyanong ito, imbis na ikaila ang Panginoon, doon siya sa kulungan, nanalangin lang siya. Araw at gabi, nanalangin lang siya. Humihingi, Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Nagugutom na ako. At naririnig ng gwardiya at pinagtatawa, tignan mo itong taong ito. Walang magbibigay ng pagkain sa iyo dyan. Tawagin mo pa ang Diyos mo. Kinabukasan, yung gwardiya may baong mansanas. At narinig niya ulit yung Kristiyano sa loob, Lord, bigyan mo ako ng pagkain. Lukuhin ko nga ito. Binuksan niya ng konti yung pintuan, ipinasok niya, nilagay niya yung mantahan sa pinto, isinarado niya ng dahan. Nung matapos manalangin yung Kristiyano, sabi niya, Lord, thank you! Sinagot mo ang panalangin ko, binigyan mo ako ng mansanas. Ayun, sabi ng bantay, hindi, mali ka! Ako ang naglagay niyan, hindi ang Diyos. Ano sabi ng Kristiyano? Nanalangin siya ulit, Lord, thank you. Kahit ang taong hindi naniniwala sa iyo, ginagamit mo para bigyan ako ng pagkain. Nakuha niyo ho yung katotohanan? Yes, maaaring ikaw yung nagsaboy kanina ng kanin dun sa mga manok. Pero huwag kang magkamali. Ikaw ay ginamit lamang ng Panginoon para mapakain sila. Mga bata, huwag kayong magkamali. Meron ilang mga kabataan dito sa church. Huwag kayong magkamali. Yes, salamat sa Diyos. At magpasalamat kayo kay Mami at Daddy na nagtatrabaho para kayo makakain. Pero huwag niyong kakalimutan na ang Diyos ang nagbibigay. Yes, maaari. At sa alam ko sa church natin, marami ang masipag talagang binababag ang sarili para magtrabaho, para may mailagay sa mesa. Pero huwag natin pagkamalian. Sino pa rin ang nagbibigay?
ang mabuting kamay ng Diyos. Purihin natin siya. Again, doon sa binasa natin, ang ating Ama sa langit ang nagpapakain sa kanila. Nang sabi ng ating Panginoong Yesus, a rhetorical question, are ye not much better than they? Ito yung simpleng salita. Kung ang Diyos inaalagaan ng mga ibon, ikaw pa kaya? So the benevolence of God should be a source of comfort. Again, listen, comfort, hindi laziness. Hey, naalagaan ng Diyos ang ibon hindi na ako magtatrabaho. Hindi ganun. Kundi may comfort tayo na kung ang mga ibon nga ay hindi nag-iimpok, inaalagaan ng Diyos, tayo pa kaya? Na implication, dapat nag-iimpok. Oo ba? Dapat may ginagawa. Pero nandoon ang mabuting kamay ng Diyos. Let us be observant and let it be a source of hope. Pangalawa, let us be in awe and give God praise. Nahagingan na natin ito, mamangha tayo. At pasalamatan natin, purihin natin ang Panginoon. At ating naranasan ang kabutihan na ito ng Diyos. Kahit nga yung mga bagay na para bang araw-araw na, mainit na sunshine, sikat ng araw, lamig na lamig ka, nasikatan ka ng araw, nainitan ka ng kaunti, oh, sarap. Thank you. Sabi nga madalas ng aking ama, init na init ka, umihip ang hangin, oh. Thank you, Lord. Magsasaka ka, kailangan mo ibilad ang mga palay, sumikat ang araw, salamat sa Diyos. Kailangan mong umulan, salamat sa Panginoon. Andun ang kabutihan ng Diyos. Pinihit mo yung gripo, may lumabas na tubig, salamat sa Panginoon. Nakatulog ka ng maayos kagabi. Sino nagbibigay ng kapahingahan? Yung iba, sobrang ayos ng tulog, na late na sa salamat sa Panginoon. So and then also, let us reflect this great goodness of God. Isalamin natin ang kabutihan ng Diyos na ito. Buksan natin sa Matthew chapter 5. Nandiyan na ho tayo sa book of Matthew. Matthew chapter 5, verse number 44. Matthew 5, verse 44. Buksan mo natin sa verse 43 to get the context. Ang sabi ho, ye have heard that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemies. Ito yung mga sinasabi, tinuturo ng mga tagapagturo nung panahon ni Jesus. Again, hindi ito yung sinasabi ng Bible, kung hindi, thou hast heard that it has been said. Sa Bible ho, kapag ang sinasabi ay yung nakasulat sa lumang tipan, ang sinasabi, it is written. Okay? Ito, hindi yun ang sinabi ni Jesus, thou hast heard. Ito yung mga tinuturo ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo nila. Ano ang tinuturo? Thou hast heard that it has been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemies. Mahalin mo ang neighbor mo, ang kapwa mo, pero kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero ang sabi ni Jesus, verse 44, but I say unto you, love your enemies. Alam niyo ho, isa ito siguro sa mga talata na magpapatunay na ang Biblia hindi talaga maaaring galing sa tao. Kasi ang natural sa tao, ano? Love your enemy or hate your enemy? Yun ang natural. Natututo lang tayo magpigil, pero ang natural ay ano? Hindi talaga ito galing sa tao, ito talaga galing sa Diyos. Love your enemies. Ang sabi niya, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despisefully use you and persecute you. Verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven. Now, hindi ito condition para maging anak ka ng Diyos, kung hindi, that ye may be like, masalamin mo ang iyong pagiging anak ng Diyos. Maisalamin mo na ikaw talaga ay anak ng Panginoon. For He, God, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the unjust and on the just and the unjust. Nakita yung sinabi ng salita ng Panginoon? Pinapaulan ng Diyos sa matuwid. Meron dalawang magsasaka. Yung isa ay isang magsasakang nagsisimba linggo-linggo at tapat sa misis niya.
Yung isang magsasaka, nakikita lang ang simbahan tuwing birthday. At nang bababae. Pag umulan, doon lang ba sa bukid nung mabait? Hindi ano. Ganun kabuti ang ating Diyos. Not unless na tingin natin tayo'y karapat-dapat. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa anumang mabuti, pero nakakatanggap tayo ng mabuti. Ang sabi ng Panginoon, verse 46, "For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same?" Kung ang mahal mo lang daw ay nagmamahal sa iyo, wala kang pinagkaiba sa hindi Kristiyano. Kasi verse 47, "And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even publicans so?" Again, yung publicans dyan ay mga traidor. Sila yung mga maniningil ng buwis, nagpapagamit sa Roman Empire, hindi sa Roman Catholic, no, Roman Empire na nakasakop sa Israel nung panahon na yon. Sila ay tinuturing ng mga traidor nung panahon na yon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi niya, ganun din ang mga publikano. Kung ang binabati mo lang ay yung mga mababait sa iyo, ano pinagkaiba mo? Ang sabi niya, verse 48, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is." Ang punto ay ito, isalamin mo. Gayahin natin ng Panginoon na siya ay nagiging mabuti sa masama at sa mabuti. Tayo ay hinahamon ng Diyos sa ganyang talaga. Because God is good. Hindi ho tayo laging mabuti. Tama ho ba? Yes? Hindi tayo laging mabuti? Hindi. Pero nakakatanggap pa rin tayo ng kabutihan ng Panginoon. Tama ho ba? Yes. Doon pa lamang ho ay pwede na magtulak sa atin. And there will be times na hindi magiging mabuti ang ilang tao sa atin. Now, I'm not saying na ipaabuso natin ang ating mga sarili, but I'm challenging ang bawat isa sa atin is to obey, to live out itong katotohanan na ito, ibuhay, at isalamin ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng kanyang mga nilikha. Now, hindi ko alam kung meron tayong sapat na oras para talakayin pa ang pangatlo. So we had looked at God's goodness. Pangalawa, God's benevolence. Ito yung kabutihan niya sa lahat ng kanyang mga nilikha. And then pangatlo, simulan natin, wala tayong oras para matapos malamang, pero simulan natin, kabilang sa kabutihan ng Diyos ay ang pagmamahal ng Diyos. The love of God. Ang pagmamahal ng Panginoon. Pag sinabi natin ang pagmamahal ng Diyos, ito ang katangian ng Diyos. Sabi ni Wayne Grudem, this attribute of God shows that it is part of His nature to give of Himself in order to bring about the blessing or good for others. Anahan doon at ang pagmamahal ng Panginoon, ang ibig sabihin, God's love means that God eternally gives of Himself to others. Nandun yung pagbibigay ng kanyang sarili. Closely related dito ay pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Well, siguro merong isang talata ho na halos lahat sa atin ay kabisado. At dito pa lamang makikita natin ang katotohanan na ang pagmamahal na pinipinta ng Biblia hindi katulad ng pagmamahal na alam ng sanlibutan. Ang pagmamahal na alam ng sanlibutan ay mahal kita, isatisfy mo ko. Punuin mo yung pangangailangan ko, ibigay mo yung gusto ko. Yun yung kaya kita mahal, kaya kita kailangan. Yun ang pagmamahal ng sanlibutan. Pero ang pagmamahal na pinipinta ng Biblia ito, mahal kita, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo. Isasakripisyo ko. Ito yung pagmamahal na ipinipinta ng Biblia. Sa John 3 verse 16, alam natin ang talata, "For God so what? Loved the world that He what? He gave His only begotten Son."
Pansinin natin, tuwing ang Biblia ay nagpapahayag tungkol sa pagmamahal ng Panginoon, isa sa hindi man lagi, madalas nakakibat nito ay ang pagbibigay ng Diyos. Ito ang larawan ng Biblia, o larawan ng pag-ibig na pinipinta ng Biblia. Sa 1 John, buksan lang po natin, 1 John chapter 4, unang Juan. 1 John chapter 4, verse 7 hanggang verse number 8. Nakita na ho ba? 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Isa ho yan sa mga pamilyar na mga kataga na madalas nating naririnig. God is love. God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. Mula dito sa dalawang talatang ito, yes, marami tayong pwedeng sabihin, pero dalawang bagay ang gusto ko makita. Una, God, in His very essence, is love. Ang Diyos ay hindi lamang dinagdagan ng pagmamahal, ang Diyos ay hindi lamang nagtataglay ng pagmamahal. Ang direktang sinabi ng salita ng Panginoon, God is love. Now, hindi ibig sabihin niya that love is God, no. But God, in His very essence, is love. Kung paanong sinabi ng Biblia that God is good, in His very essence, He is good, and He cannot be not good. God is love. Ang Diyos ay pagmamahal, at hindi siya maaaring hindi maging mapagmahal. So nandoon ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos. Walang pagkakataon na siya ay hindi isang Diyos na mapagmahal. At isa pang maganda at kailangan nating matutunan sa talata sa 1 John 4 verse 7 and 8, that God is the source of love. Ang sabi sa verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God. Ang pagmamahal daw ay galing sa Panginoon. Saan galing ang pagmamahal? Ang sagot ng Biblia, ito'y galing sa Diyos, na siya by nature ay love. Tayo ay nilikha sa imahe ng Panginoon, at isa sa mga magagandang bagay na Kanyang binigay sa atin, sa Kanyang pagkalikha sa atin, ay meron tayong kakayahang magmahal. Yes? Ang pagmamahal na meron, pagmamahal ng magulang sa mga anak, pagmamahal ng mga anak sa magulang, pagmamahal ng isang lalaki sa babae, babae sa lalaki. Ito ay isang napakagandang regalo ng Diyos, at ang wala itong ibang pinanggalingan kung hindi ang Panginoon. Pero nais ko lang talakayin ng isang bagay na kailangan nating pag-ingatan patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Again, hindi natin matatalakay lahat ngayong umaga. Nevertheless, gusto kong tingnan natin ang bagay na ito, at gusto kong magbigay ng warning, sapagkat kagaya sa lahat ng katangian ng Panginoon pwedeng abusuhin. As we have said, ang kabutihan ng Diyos, may mga taong umaabuso, and likewise, sa pag-ibig ng Diyos, ay may mga umaabuso rin. At ang kanilang sinasabi, dahil ang Diyos ay mapagmahal, hindi siya magpaparusa ng walang hanggan sa impyerno. At ito'y madalas na sinasabi ng mga tao. At meron mga relihiyon, merong grupo na nagsasabing, walang Diyos ay mapagmahal, kaya hindi pwedeng may impyerno. Walang problema ho ay ito, sila ay gumagawa ng sarili nilang Diyos-Diyosan, hindi sang-ayon sa Biblia, kundi sang-ayon sa kanilang sariling pagkaunawa. Sang-ayon sa kanilang pananaw sa kanilang sarili. Yes, ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Pero dahil ba ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, tamang konklusyon na ang mapagmahal ng Diyos ay hindi magdadala ng kaluluwa sa impyerno at walang hanggan na magpaparusa. Well, kung ito ang Diyos na pinaniniwalaan mo, o kung ito ang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, well, hindi ito ang Diyos ng Biblia. So, pagkat malinaw sa Biblia
ang Diyos ng Biblia na nagsinabing God is love is also a God who sends people to hell. Buksan lang ho natin sa Luke, for the sake of time, Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 5. Luke chapter 12, verse 5. Ano po ang sabi? But I will forewarn you whom ye shall fear. Well, sa verse number 4, ang sabi ho muna ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 12, verse 4, ang sabi ho niya, And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that, have no more that they can do. Huwag daw tayo matakot sa pumapatay sa katawan. Tapos, yun lang ang kayang gawin. Kundi ang sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng babala kung kanino kayo dapat matakot. Ang sabi sa verse 5, I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. And that is the God of the Bible. Yan ang Diyos ng Biblia. Siya ay may kapangyarihang pumatay at may otoridad at kapangyarihan na magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ang sabi ni Jesus, dapat matakot ka sa Diyos na yun. Listen, maging sa mga bata, may mga ilang kabataang naririto, matakot ka sa Diyos. Kung ikaw ay batang nakapagsinungaling na, listen, kung ikaw ay batang nakapagsinungaling na sa iyong magulang, matakot ka sa Diyos. Kasi siya ang magdadala sa impyerno. Matakot ka. Eh, Brother Paul, di ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Yes. Pero siya, wag nating kalimutan, siya rin ay Diyos na banal at matuwid at hahatulan niya ang makasalanan. So nahandoon ang katotohanan ng Biblia. So yung paniniwala at pagrarason ng iba, hindi. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, hindi pwede na magdadala siya sa impyerno. Well, ang Diyos na yun ay hindi ang Diyos ng Biblia, therefore hindi totoong Diyos. Ang pakinapakilala na Diyos ng Biblia ay isang banal na Diyos, yes, mapagmahal. Ngunit, sa hindi sasampalataya kay Kristo, ay tatanggap ng katampatang parusa sa impyerno. Ang sabi ng Revelation 21 verse 8, But to the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ang Diyos na ito ang Diyos ng Biblia. At yung Diyos na sinasabi ng iba dahil siya ay mapagmahal, hindi siya gagawa ng impyerno at lalong hindi siya magdadala ng tao sa impyerno, well, ito ay isang Diyos na likhang isip ng tao na actually hindi nakasang-ayon sa Biblia, kung hindi nakasang-ayon kanino? Nakasang-ayon sa gusto ng tao. Buksan lang natin sandali sa Psalm 50. Psalm 50. Kalimampung awit. Psalm 50 verse number 21. Psalm 50 verse number 21. Ano po ang sabi? These things hast thou done. Ano ito yung these things? Mga paglabag sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi, and I kept silence. Alam niyo, sa Biblia, may mga pagkakataon na may taong lumabag sa utos ng Diyos and right there and then, pinatay sila ng Panginoon. Alam, sa Biblia, may mga taong nagrebelde laban sa Diyos and right there, nilamon sila ng lupa.
Sa Book of Acts, merong mag-asawa sa loob ng church, nagsinungaling sa Diyos. Pinatay ng Panginoon habang nag-worship service. Baka biglang may tumumba na lang dito. Malapit lang ang IC, hindi po. Pero yung sa Book of Acts, diretso libing. Pero maraming pagkakataon, ang Diyos ay nagpapasensya. Ganang karaming beses tayo nagkasala sa Diyos at karapat dapat kung nung nagkasala tayo, biglang bumagsak ang kidlat at namatay tayo, matuwid pa rin ang Diyos. Pero sa pasensya at habag ng Diyos, may mga pagkakasala tayo at may mga pagkakataon tahimik ang langit. Pero huwag nating isipin na baliwala sa Diyos. Mga bata, huwag niyo isipin na baliwala sa Diyos ang pagsuway niyo sa inyong magulang. Mga mister, huwag niyo isipin na baliwala sa Diyos ang hindi niyo pagtupad sa inyong obligasyon sa inyong mga misis. Ang mga misis, huwag niyo isipin na baliwala sa Diyos ang hindi niyo pagpapasakop sa inyong mga asawa. Pero may mga pagkakataon na ginagawa natin ng mga bagay na yun, nagkukulang, nagkakasala tayo sa Diyos at tahimik siya. Ang sabi sa Psalm 50 verse 21, "These things hast thou done, and I kept silence." At anong tendency ng maraming mga tao? Thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself. Ginawa mo ang mga bagay na ito at inakala mo, dahil ako ay nanahimik, inakala mo na pareho lang tayo. Alam niyo itong tendency ng tao? Ang tao ay nilalang sa imahe ng Panginoon. Pero nung ginagawa ng mga kasalanan ng tao, lumalalang ng Diyos sa imahe ng tao. Kagaya ko lang ang Diyos. Well, dahil ako'y mabait at mapagmahal, hindi ko gagawing magparusa ng tao magpakailanman. At dahil ako'y ganun, dapat ganun din ang Diyos. So, hindi ito galing. Ang paniniwala na ang Diyos ay mapagmahal, therefore, hindi magpaparusa o magpakailanman sa Biblia, ay hindi paniniwala na galing sa salita ng Diyos, kundi paglikha ng Diyos-Diyosan sa wangis ng makasalanang tao. Pero ang sabi ng Panginoon, tuloy natin ang basa sa verse number 21, "But I will reprove thee and set them in order before thine eyes." O kaibigan, huwag mo isipin na baliwala sa Diyos. Iaayos niya. Sasawayin ka niya. He will deal with sin. Babayaran ang kasalanan. Hindi baliwala sa Diyos. At dalawa lang, it's either babayaran mo ang iyong kasalanan walang hanggan sa impyerno, o ikaw ay magtiwala sa ginawang pagbabayad ni Kristo doon sa krus. At yun lang ang paraan ng kaligtasan. So, yung paniniwala na ang Diyos ay pagmamahal, hindi siya magpaparusa walang hanggan sa impyerno, ay isang bagay na taliwas sa malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos. And I will even argue, ito hiniram ko kay Paul Washer, that the love of God pushes Him to punish evil. Ito halimbawa mula kay Paul Washer. Ang sabi niya, "I love children." Mahilig ako sa mga bata. Mahal ko ang mga bata. Lalo na, mahal ko ang mga anak ko. At sabi ni Paul Washer, dahil I love children, mahal ko ang mga bata, anong gagawin ko sa mga nangingidnap at nagbebenta at nang aalipin ng mga bata?
Nakita niyo ho? Dahil mahal ko ang mga bata, anong gagawin ko? Sa mga nangingidnap na mga kabataang babae, idodroga at gagawing sex slave. Ibebenta kung saan at hindi na makikita ng kanilang mga magulang. May gumagawa ba nun? Madami. Kung mahal mo ang mga bata, anong gagawin ng hukom na mahal ang mga bata sa mga kriminal na gumagawa nun? Dahil ako'y mapagmahal, makakalaya ka na. Hindi kita parurusahan. Sana makita niyo ho, yes, ito ho ay kapos na example, pero ang gusto ko makita dito ay yung punto na hindi nag-e-excuse, hindi nagpapawalang bisa sa poot, sa galit, sa parusa ang pagmamahal. Much more, ang pagmamahal ng Diyos na banal at matuwid ay magtutulak sa Kanya para magparusa sa mga makasalanan at hindi sumasampalataya. Well, matatapos pa rin na. Give me 2 more minutes. Dito tayo matatapos. Maging sa buhay ng mga Kristiyano, nandoon pa rin ang pagdidil ng Diyos sa kasalanan. Yes, alam natin yun? Hebrews chapter 12, verse number 6, ang sabi, "For whom the Lord loveth, He chasteneth." Yung minamahal ng Diyos, pinapalo niya. Yung minamahal ng Diyos, pinarurusahan niya. Dahil mahal niya. Lastly, dito tayo matatapos, God's love ultimately displayed. Saan natin ultimately makikita ang pinakamaliwanag, pinakamatingkad, at nagsusumigaw na pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos? Buksan ho natin sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Ang sabi ni Apostol Juan, verse 9, "In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him." Paano daw na-manifest? Paano nahayag ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin? Hindi ibinigay niya ang 10 milyon na gustong-gusto natin. Hindi yon. Actually, meron ho sa atin, pag binigyan ng 10 milyon ng Diyos ngayon, masisira ang pamilya. Yes. At meron nangyaring ganon. Ang binigay ng Diyos para ipakita, ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa verse 10, 1 John 4, verse 10, "Herein is love." Narito ang pagmamahal. Not that we love God, hindi dahil tayo ang nagmahal sa Diyos, but that He loved us. Siya ang nagmahal sa atin. At paano niya pinakita yon? And sent His Son to be the propitiation for our sins. Isinugo niya si Jesus para maging pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. Narito ang pagmamahal ng Diyos. Ang hugis ay hindi ganito. Hindi rin ganito. Ang hugis ay ganito. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gusto ko hong huling hamon ngayong umaga. Naranasan mo na ba? Naging totoo na ba sa'yo? Yes, nararanasan mo araw-araw ang kabutihan ng Diyos na pag-usapan natin kanina, the benevolence of God. Nagising ka, humihinga ka pa, nakatayo ka, may lakas ka, at tinignan mo ang paligid, kumakain yung ibon, kumakain yung aso, nandun ang pag-aalaga ng Diyos sa mga halaman, sa mga puno, sa mga ibon. Nakita mo ang kabutihan ng Diyos, pero gusto ko ipaalala sa iyo, narito ang matingkad na pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Question: naranasan mo na ba? Naging totoo na ba sa'yo ang pagmamahal na ito ng Diyos? Si Kristo na napako sa krus, totoo na ba siya sa buhay mo? Hindi isang relihiyon lang na kinalakihan mo,
Hindi isang bagay lang na nakasanayan mong naririnig, kundi naging totoo na ba sa'yo si Jesus? Naging totoo na ba sa'yo yung pagbabayad niya ng iyong mga kasalanan? Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos? Narito, nandun pa rin ang imbitasyon ng Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Nandun pa rin ang panawagan ni Jesus, "Come unto me, all that you labor and are heavy laden, and I will give you rest." Lumapit ka kay Jesus, sumampalataya ka kay Jesus. Bibigyan ka niya ng kapahingahan, mararanasan mo ang tunay na pagmamahal ng Diyos. So we looked at the goodness of God, the benevolence of God, and the love of God. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan mong ito. Tunay, ang kaya lang naming gawin ay tingnan ang mga bagay sa ibabaw. Alam namin na higit at higit pa ang lalim ng mga katotohanan ito. Nawa ang mga bagay na amin na pag-aralan ay magtulak sa amin upang lalo pang nasain na makilala ka, na matutunan ang iyong mga katangian. Hindi lamang matutunan, kundi maranasan ito at oo, sa biyaya mo, masalamin ito sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa bawat mananampalataya na dinako mo ngayon. Salamat po sa bawat isang naririto. Nawa ikaw pong patuloy na magturo sa amin at mag-ingat sa amin. Gamitin mo kami sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. O Diyos, ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain sa aming pagsamba. At lahat ng ito ay sa iyo namin nihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ilang mga paalala ho. Ang atin hong focus ngayon today is first day. The focus is our worship. At siguro nakita nyo pagpasok nyo, may ilang mga bagay dyan sa likod. Paalala sa mga bata, bawal silang pumunta ho doon. Ano ho? At mamaya ho, meron ho tayo ilang espesyal na bagay na mangyayari. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat ho sa bawat isang naririto. At nawa ay tayo ho ay tunay na isat natin ang ating mga puso't isip upang sumamba sa Panginoon. Dadako ho tayo sa ating 15-minute break. Alas 10 ho, magre-resume ang ating worship service at magiging ang ating live stream. God bless po. Break time ho tayo. Reminder, face mask, kung may kayong face shield, alcohol, physical distancing. Huwag natin ho yung kakalimutan. Meron ho tayong notebook dyan. Yan ho ang ating log notebook. Lahat ho ng maaten sa church, please log your name and phone number for contact tracing purposes if needed. God bless po. Break time po tayo.